Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, mga kabiyaya. Good evening, Pastor. Good evening sa lahat. Good evening po, Pastor. Good evening, Pastor, everyone. Charito po. Charito po. Charito po. Good evening, Sa Pastor. lahat. Good evening. Pastor. Evening po. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at pati yung mga kababayan natin na naging ibang bansa na nanonood at sumusubaybay sa ating broadcast dito sa The Bride of Christ TV. Magandang gabi ho at palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat nagtagumpay tayong umaten ng church ngayon. Yan. Tuwan-tuwa yung kambing na katabi ko dito, oh. Tuwan-tuwa siya eh. Kasi may New Year's resolution kami ng kambing dito na huwag na raw kayong mag-aaway. Okay, tingnan natin, obserba natin tong kambing kung nagbago na. Oo, nga pala mga kapatid, no? Ano yan, dinidisplay mo, Edwin, yung PMC. Yan po ay si Pinoy Mystery Channel. Mga kapatid, sa totoo lang, idol na idol ko po yan. Nung ako po ay hindi pa nagbablog, pinangarap ko na maging vlogger din na kagaya niya, yung kanyang style, yung kanyang estilo ng kanyang documentary. So magandang gabi ho, no? Magbablog po ako ngayon. So magsisimula na po ako ng vlog tungkol sa ating topic ngayon. Okay, magandang gabi ho sa ating lahat. Reaction video ho tayo, no? Topic po natin ngayon is, totoo bang nagkaroon ng milagro sa Hollywood? Yung nagmilagro ba ang Diyos do sa mga na hindi nasunog na bahay, no? O sa madaling salita, mga milagro sa Hollywood, totoo ba? Di ba? So, okay, nandito po ngayon si Pinoy Mystery Channel at magkakaroon lang tayo ng reaction video sa kanya. Pero bigyan ko kayo ng background, no, kung ano tong topic natin. Kasi, meron dito na nag-iisang bahay daw sa LA, California ay hindi nasunog. Siya lang kasi ang naniniwala kay God. Self-righteous sa self-righteous itong mga gantong post eh. Panoorin natin. Bago ang sunog, may nag-host ng Global Award, isinama sa biro ni God. Yun yung mga caption. Sabi niya, God no mention godless town daw. After 2 days nagkasunog, ayan, nasunog ang buong bahay sa LA. Pero lang doon isang bahay na lalaki na ito. Yan doon yung bahay niya, no? Mayroon pang verse, no? Pakinggan natin na kung gaano kabanal-banal tong post. Why are all of my neighbors? Why are they? And then, in the middle of 2 burnt down blocks, there's one house standing, and that's mine. Yun daw yung ba. May pa-verse pa sila eh, no? Ano Tinan mo tong post na to, no? Sabi niya, no, the Lord's curse is so house to the wicked, but He blesses home of the righteous. So, di ba? Parang sinasabi yung verse na to, na ito daw yung nakatira daw dito, righteous. Tapos yung mga nasunog, wicked. Yan, ganyan ka-judgmental ang mga Christian ngayon. Mga born-again Christian ngayon, napaka-judgmental. Ang tanong, kung talagang righteous kayo, ang tanong, totoo ba tong post na to? Diba? Ide-debunk natin ngayon yan. At nandito si Pinoy Mystery Channel, siya magpapaliwanag, okay? So makinig po tayo, nood lang po tayo. Let's start. Simulan na natin ang pag-play ng video. Sa mga hindi pa nakakilala kay Pinoy Mystery Channel, just subscribe lang po sa kanyang channel. Nakalagay po sa baba yung link. Click the notification bell. Kung ayaw nyo manood sa akin at panoorin tong content na ito ng directly, lalagay ko po sa baba yung link. Pero kung gusto nyo ng mga gantong reaction video, at tara, wala na tayong inaantay pa, no? Simulan na natin ang ating reaction video.
Milagro sa Hollywood, sa gitna ng malaking wildfire. Sa kabila ng libu-libong nasunugan at nawala ng tahanan, ilang nakamamanghang balita ang lumabas na pinaniniwala ang milagro sa likod ng napakalubhang sakuna. Ayon sa mga ulat, sinagip ng Diyos ang nag-iisang bahay na nakatindig na napapaligiran ng abo. Isang sambahan na hindi natupok ng naglalagablab na apoy. Pero may mga nagsasabi na karamihan sa balita ay hindi tumpak. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na milagro sa Los Angeles ay hindi nagigiba ng malabagyong hangin at hindi nasusunog ng napakainit na apoy. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Idol talaga, no? Idol na idol ko talaga yan eh. Oh, ang topic niya, regarding dun sa sunog nga sa LA, marami nagko-confirm na may mga milagro daw na nangyari daw doon, na mga ano. Pero ang ilalantad niya ngayon, ang totoo ba talaga na mayroon ba talagang may nasunog, may hindi nasunog, tapos may himala daw. So, i-continue natin ang ating panonood. Sa kabila ng mga ginagawa ngayon ng California upang labanan ng kumakalat na apoy sa Hollywood, tila wala silang pangontra sa malabagyong ihip ni Santa Ana. Ito yung napakalakas na hangin nagmumula sa The Great Basin na malapit sa Utah at lawak ng Nevada. Dahil dito, nahihirapan ang kinaukulang pigilin ang pagkalat ng sunog. Base sa pamunuan ng California, nagpadala sila ng pinakamalaking bilang ng mga tauhan upang tumulong sa pagpatay ng sunog. Kasama ang Di pala narinig yung sinabi ko, nakamute. Okay, yung sinasabi dito ni Pinoy Mystery Channel na Santa Ana winds, ito talaga ay natural na nangyayari doon sa California. At meron na rin mga cases, hindi lang itong first time nangyari sa California, nangyari may sunog. Meron talagang ganito. Kaya lang, because of climate change, kaya nangyayari na ngayon yun, parang natuluyan na yata yung sunog dito. Oh. Nagsimula ho yan sa Santa Ana winds, yung hangin, kapantay yung bundok, tapos yung lupa ng Los Angeles, parang planggana kasi yan, na mababang lupa. Kaya tuloy yung hangin noon, yung dalang apoy noon, nasunog ang halos buong LA. So yun po yung natural na pangyayari. So yun yung sinasabi rito ni Pinoy Mystery Channel na Santa Ana winds. Continue po natin. 16,000 katao, mga bumbero, mga National Guards at iba pang volunteers. Gumamit sila ng mga 1,490 na truck ng bumbero, mahigit 80 sasakyang pang-ere, kasama na yung mga pambomba ng tubig, at 200 mga bulldozers. Sa Pacific Palisades, kung saan may pinakamalaking sunog, kasing laki na ng buong syudad ng Santo Tomas sa Batangas ang natupok ng apoy. Yung Grabe. Eaton Fire, kasing laki na ng buong Baguio City ang nasunog. Ganun pala kalaki Bukod pa yun, yung no? mga nagkalat sa ibaba ng California. Ayon sa California Matters, sobra na sa 40,000 acres ang nasunog sa Los Angeles County. Kasing laki ito ng syudad ng Bacolod sa Negros Occidental. So ganun pala kalaki yung lawak ng na yun, no? Na may katumbas palang syudad dito sa atin sa Pilipinas. So ganun kalawak. Napaka-specific ng documentary na to, no? Talagang maganda yung kanyang paliwanag. Continue natin, Aabot na sa 100,000 ang nai-evacuate at mahigit 12,000 gusali ang nasunog at yung iba ay nasira. Pero sa gitna ng masaklap na pangyayari, maraming nakamamanghang ulat ang lumabas hinggil sa pinaniniwalaang milagrong nagaganap ngayon sa LA.
Ilan sa mga sinasabing milagro ay yung isang moske na hindi natupok ng apoy sa gitna ng mga nasunog na gusali. Kumalat ito sa Facebook at sa Instagram kamakailan lang at ipinagdiwang ng marami sa Pilipinas. Sinabi pa na ito ang patunay sa kapangyarihan ni Allah. Totoo naman na kung milagro ang Oh, yung kanina, Christian ang nagkiklaim ng bahay nito pagmamayari doon ng Christian. Yung kaninang umiiyak na lalaki. Tapos ito pala, bahay pala to na Muslim. Eh, ano ba talagang totoo? Di ba? O, di ba? O. Yung pinagmamalaki nyo na, na kumikilos daw ang Diyos, may himala daw ang Diyos, ibang born again. Eh, hindi naman pala totoo yun. Bahay pala ng Muslim to. Ay, sus! O, panoorin pa natin. naganap ay dapat ngang ipagdiwang. Pero lumabas na ang litrato ay kuha pa noong 2023 na fact-check ito ng India Today. Sinabing ang litrato ay mula sa sunog sa Maui taong 2023 at napatunayan gamit ang Google Reverse Image Search na Oh, ang linaw, di ba? Andiyan nakalagay dyan sa India Today. Finact-check yung mosque safe from Los Angeles fires. Wala dong katotohanan. Truth is quite opposite. Sabi rito the viral photo of house standing intact in a neighborhood ravaged by fire is an old and from Hawaii. Sus, sa Hawaii pala nangyari ito, matagal na pala. Los Angeles wildfires, on the other hand, have destroyed several houses of worship, including a mosque. So sinasabi diyan na marami rin nasunog na simbahan, mga simbahan ng Katoliko, simbahan ng mga Christian daw, simbahan ng mga mosque. Oh. Ang tanong, nasaan ang pag-iingat ng Diyos doon? Nagpapatunay talaga na yung nangyari sa LA, walang galaw ang Diyos dyan. Natural disaster yan. Walang kinikilingan dyan yung Diyos. Kaya nga diba sabi ko nga sa inyo doon sa vlog, na ang Diyos ay hindi po nagpaparusa. Kinokonek nila sa pagpaparusa. Ang nangyari daw sa Los Angeles, may pinarusahan, merong hindi pinarusahan. Yun ang nagpapatunay na walang galaw ang Diyos dyan. Natural po yan. Sa panahon po natin ngayon, ang Diyos ay nananahimik. Pero ibang mga Christian daw, mga Christianan daw na nagsasabi na parusa daw ng Diyos yung nangyari sa LA dahil daw they mock God, no? Ginawa nilang isip bata yung Diyos, ipalapatol. Sige, tingnan natin. mula ito sa balita ng NPR, yung Miracle House sa Lahaina ng Maui. Sinabi na hindi rin ito isang moske, ngunit bahay ng mag-asawang sina Trip Milliken at Dora Atwater. Oh, bahay pala to ni Milliken tsaka si Dora Water. Pagmamayari ito, August 24 pa po itong picture na to, yung sunog na yan. Nakalagay dyan, August 24, 2023. Anyari. Tapos, may mga post na mga ganito talaga, Tingnan nyo, pakita ko ulit sa inyo yung post. May mga post na ganito, Tapos, Christian music pa, inedit talaga nila yan. Tapos, I kunwari, shouldn't be crying because my gino-glorify entire sila. block is burnt down. Karamihan talaga sa mga born again Christian ngayon, talaga, napaka-ipokrito, totoo lang, napaka-ipokrito. Kung noong panahon ni Martin Luther, ang kalaban ng grace ay mga Catholic churches or Catholic, sa ngayon talaga, ang pinakakalaban talaga ng grace ngayon ay mga modernong Pentecostal born again na perverted gospel. Tingnan nyo, nagpapatunay na kahit yung mga yan, napakasisinungaling sa totoo lang. Okay? Lalagyan pa nila ng mga verse tapos Christian music. Yung pala, hindi pala totoo yung balitang to, May mga ebidensya si PMC balik tayo kay PMC. Marami rin sa Pilipinas ang namangha sa balitang lumabas hinggil sa 3 palapag na bahay sa Malibu, ang tinaguriang Miracle House. Halos walang galos ito habang ang mga bahay sa tabi ay naging panggatong. Nagdulot ito ng malaking pagkagalak sa ilang netizens na nagpahayag ng kanilang pagkagulat at sinabing, "It's a miracle." Isa raw itong patunay sa kapangyarihan ng Diyos. Marami ang nagsabi sa mga komento
na dahil sa balita, sila ay nagbalik loob sa pananampalataya. At dahil rin sa Malibu Miracle House, lumakas ang kanilang faith. Totoo naman na dapat ay ikagalak ng lahat ang kapangyarihan ng lumikha, lalo na sa gitna ng isang napakalaking sakuna. Pero, milagro nga ba ang multi-million-dollar house? Ano daw? Question ba talaga na totoo ba talagang milyonaryo daw ba yung ano? Kine-question tuloy ngayon. Ano? Panoorin natin yung susunod niyang revelation. Marami sa Pinas ang nagsasabi na sinagip ng Diyos ang mamahaling bahay sa Malibu na may presyong hihigit sa $9 million. Dahil daw sa mapagkumbaba ang may-ari nito at tunay na relihiyoso. O, tinan mo. Tinan mo yung mindset ng iba, no? Na kaya daw iniingatan daw ng Diyos, sumusunod daw sa Diyos. O, di ba? Ganun ang mindset nila eh. Yan ang tinuturo nila eh. Ibig sabihin, lumalabas na judgmental yung sinasabi nila. Yung mga nasunog, ibig sabihin hindi sumusunod. O, hindi maka-Diyos. Ang maka-Diyos lang daw yung mga hindi nasunog. Ganyan po kadumi ang mentality ng mga born-again Christian ngayon, mga kapatid. Okay? Tingnan nyo panoorin pa natin. Siguro nga ay tama sila, pero kung sasaliksikin ng maigi, hindi lamang ang multi-million-dollar miracle house ang nakatayo. Kung pagmamasdan ng buong litrato, sa kanang bahagi ay may ilan ding bahay na hindi nasunog. Sa makatuwid, sa kaliwa, mas marami pa ang nakatayo. Kitang-kita na ilang hilera ng bahay ang hindi natupok ng apoy. Siguro nga totoo ang sabi ng iba na sinagip ng Diyos yung mga multi-million-dollar homes sa Malibu. Pero may ilang nagsasabi na medyo exaggerated lang yung kwento ng mga relihiyoso. Narinig niyo yun? Exaggerated lang talaga yung kwento ng mga relihiyoso. O, yan ang problema sa religion no? Continue natin. Ang tatlong malaking relihiyon ng Islam, Kristyanismo at Judaismo, lahat ay apektado rin ng sunog. Ayon sa WPR, ilang sambahan ang nasalanta katulad ng St. Matthew at St. Mark ng Episcopal Church, yung Altadena United Methodist Church, yung Pasadena Jewish Temple at Chabad Center, ang mosque ng Masjid Al-Taqwa, ang Bakit yung mga church nyo nasunog? Di lang born again or mga Methodist Church ang nasunog. Lahat, pati Catholics, lahat. Ang tanong, bakit nangyari yun? Ano ibig sabihin ng Diyos doon? Kung ang Diyos may kinikilingan talaga at ang Diyos ay may kagagawa ng wildfire na yan, bakit hindi niya sinagip ang lahat ng churches? Kung may galaw ang Diyos dyan. Okay? Yun ang question dun eh. Kung may galaw ang Diyos dyan, kung ang Diyos pinarusahan talaga ang Los Angeles at inispare yung mga matutuwid daw, ano yan? Ano yung nangyari na yan? Nasunog pati yung simbahan ng Katoliko, simbahan ng born again, lahat. So, nagpapatunay talaga na wala talagang galaw ang Diyos dyan. Natural disaster po yan. Random talaga ang tatamaan at tatamaan. No? At nagpapatunay na kung walang galaw ang Diyos dyan, nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagpaparusa sa panahon natin ngayong dispensation of grace. Di ba? Yun ang logic dun eh. Makakapag-iisip kayo, di ba? Pag-isipan nyo mabuti, mga nakikinig. Lalo na dito sa YouTube, yung mga nakikinig dito, na nanonood dito na hindi naniniwala na ang Diyos ay hindi nagpaparusa sa panahon ngayon. Kung ang Diyos ay nagpaparusa sa panahon natin ngayon at pinarusahan yung mga Los Angeles, bakit pati yung mga bahay ng ibang mga churches tinamaan? Tapos yung mga kwento nyo na marami daw mga churches na iningatan ng Panginoon, yung pala kasinungalingan. So tinan nyo, lumalabas talaga na yung mga taong nagsasabi na pinarusahan ng Diyos dyan ay peke, hindi legit. Okay, continue po natin. Corpus Christi Catholic Church, ang Pacific Palisades Presbyterian Church. Marami sa gusali ang naging uling, pero may ilan na nakatayo pa rin. Sa kabila ng lahat, marami sa mga miyembro bagamat apektado ng sunog
ay bukas palad na tumutulong ngayon sa iba pang nasalanta at buong pusong nagbibigay ng mga donasyon sa mga naapektuhan ng masaklap na pangyayari. Kung pag-iisipan, marahil ang tunay na milagro sa gitna nito ay ang pagtitipon ng taong bayan upang tumulong sa mga mayayamang nasalanta ng apoy. Mga street food vendors lang, mga may-ari ng malilit na tindahan sa California, mga miyembro ng Filipino community sa LA ay nandoon rin. Ayon sa isang post sa Instagram, pati yung mga hindi naniniwala sa Diyos o mga atheists, katulad ng grupong Atheist United, ay tumutulong rin. Oh, husga tayo ng husgo sa mga ateista, pero tingnan niyo naman. Oh, ano yun? Mas matino pa sa inyo yung mga ateista, yung mga ibang mga Christian, husga ng husga, pero itong mga ateistang sinasabi niyong walang Diyos at mapapahamak, kahit paano may ginagawa rin palang mabuti. Tingnan niyo, no? Talagang wala talaga sa mundong to na sinasabing nakatag na banal. Wala akong banal sa mundong to. Lahat po talaga tayo makasalanan. Pero mo, born again, ibang born again Christian, sinungaling. Iba namang ateista, walang Diyos. So ano pagkakaiba nila? 'Di ba? So tanggapin na natin ang katotohanan na lahat po tayo ay makasalanan. At sa panahon natin ngayon, hindi nagpaparusa ang Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ay nasa biyaya pa ho tayo ng Diyos. At lahat ng nangyayari sa mundo ngayon, walang galaw ang Diyos. Kasi kung may galaw ang Diyos dyan, kung sinasabi nyo ang Diyos ay parusayaan, bakit hindi niya niligtas yung mga simbahang nasunog, di ba? Oh. Okay, continue natin. Yun sa marami, na kung mayroon mang milagrong nagaganap ngayon sa gitna ng malaking sunog sa Los Angeles, ito ay ang pagtitipon ng mahihirap upang tumulong sa mga mayayaman, kasama ng mga hindi naniniwala sa Diyos na tumutulong sa mga relihiyoso. Ito ay ang tunay na milagro. Anong aral ang mapupulot dito? Hindi pa man tapos ang laban ng mga bumbero at ng naglalagablab na apoy sa Southern California, patuloy ang kinauukulan sa kanilang pagpusa. Libo-libo ang tumutulong ngayon at nagdo-donate para sa mga nasalanta, mga mahihirap para sa mayayaman. So ayon kay PMC, ang tunay na milagro nangyari sa Hollywood, hindi yung mga nasunog o mga hindi nasunog daw na Christian churches building, hindi daw. Ang tunay na nangyayari ngayon na himala, yung mga tao nagtutulungan doon, maka-Diyos man o hindi, nagtutulungan sila na hindi kagaya dati. Alam niyo naman sa United States, ang mga tao dyan, mga introvert, karamihan ng mga tao dyan, karamihan ng mga tao dyan, hindi nakikisalamuha. Uso dyan yung, yung tinatawag na independent practicing ng kanilang lifestyle. Pero for the first time in the history ng United States, ang mga tao doon nagtutulungan daw ngayon daw doon. Yun daw yung sinasabi ni PMC na himala na dapat din natin makita. Okay? So, ang hilig kasi ng mga Pilipinong pastor, mga Pilipinong vlogger sa himala, puro himala, wala naman, puro kasinungalingan naman pala. Panoorin pa natin. Yaman, mga hindi naniniwala para sa may mga pananampalataya. Pagtutulungan na sinasabing isang patunay sa kapangyarihan ng Diyos. Mahirap mang paniwalaan, subalit isang milagrong bihira lamang masasaksihan. Hindi ba't ang sabi, God works in mysterious ways. Buksan mo ang iyong isip. Okay, palakpakan natin ng Panginoon. Okay, subscribe kayo kay PMC. Nasa baba po yung link at saka yung video na to. Ang gusto nyong panoorin to ng diretso, just panood lang po tayo. Okay? So maraming salamat. So ang biggest lesson dito mga kapatid, walang himala, ay sus. Wala akong himala mga kapatid. Nasa panahon pa tayo ngayon na ang Diyos ay hindi kumikilos sa mga ganyang bagay, mga ganyang issues. Oh. Kasi hinulaan na nga ni Kristo yan na magkakaroon talaga ng mga natural disaster, di ba? Natural na pangyayari, magkakaroon ng lindol. Kasi nakita na ni Kristo na ang mga tao sa mundo ay dadami balang araw, uunlad,
maiimbento ang mga chemical na ginagamit sa transportation, o maiimbento ang nuclear energy. Nakita na ni Kristo yun eh. Nakita na ng ating Panginoon po yun. Tapos, nakita na rin ng ating Panginoon na dadami ang mga tao sa mundo, makakalbo ang puno kasi marami magtatayuan ng bahay, gagamit ng modern technology na bahay, gagamit ng magiging in demand ang puno, magiging in demand ang kahoy. O, kaya naisip na ni Kristo na balang araw yung mga punong to makakalbo. At alam din ni Kristo kasi nga si Kristo may gawa niyan eh. Nakita na ni Lord ang mangyayari sa future. Hindi po magic po yun, natural po yun, siyensya po yun. Scientific ang nakita ni Christ na after 2,000 years, ganito ang mangyayari sa daigdig. Magkakaroon ng climate change talaga. Di ba? Nakita na ni Lord yan. Ano miracle doon? Wala. Kung gusto niyo ng miracle, mangyayari po yan sa tribulation. Pero hindi pa ho ngayon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, nasa dispensation pa tayo ngayon ng tinatawag na nasa biyaya pa ho tayo ng Panginoon. Nasa panahon po tayo ng sinasabi ni Kristo. Basa tayo So ano idea? Ang idea dito, wala hong galaw ang Diyos sa nangyari sa Wildfire, California. Hindi ho patola ang Diyos. Ang Diyos po natin ay matured. Biro mo, no? Tayo nga mga tao, di ba? Meron tayong tinatawag na ugali o asal na yung mga may lumalait sa atin, hindi natin pinapatulan, di ba? Hindi naman tayo pumapatol dun eh. Yung mga ganun na, alam may nangmak sa atin, di ba? Kasi it's a sign of maturity. Matured person, hindi pumapatol sa mga alipusta sa kanya. Ngayon, kapag hindi ka matured person, ikaw yung tao na konting kibot sa'yo ng tao, pinapatulan mo, inaaway mo. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, kung tayong tao nga nakakaintindi at matured tayong tao na yung nambabash sa atin, hindi natin pinapatulan, gaano pa kaya yung Diyos na lumikha sa atin na may mambash sa kanya, papatulan niya? Kasi tinan mo yung turo ng ibang Christian, lumalabas na ang Diyos, isip bata, patola, mahina ang isip, hindi marunong umintindi. Di ba? So ano lalabas nun? Ayon sa kwento nila, kung sinasabi mo na ang Diyos ay nagpaparusa, lumalabas talaga niyaan na ang Diyos ay mas matured pa tayo. Ibig sabihin, yung Diyos na kilala mo, hindi dapat maging Diyos yan eh. Isip bata pala yan, parang walang pinag-aralan, parang tao sa kanto. Alam niyo yung mga tao sa kanto, di ba? Yung mga nung araw pa to eh. Pag yung tao, halimbawa na matitigan mo lang, sabihin ng siga-siga, tingin-tingin mo, gusto mo sapakin kita, tapos magsusuntukan na yon, di ba? O ganun yung Diyos nila. Ganun yung Diyos sa tinuturo nyo. Na makanti lang, magpaparusa ka agad. Ay, Diyos ko, anong klaseng Diyos yan? Okay, another content po tayo, no? So, kayo na po ang uhusga. Salamat kay Pinoy Mystery Channel sa kanyang pag-allow na magkaroon ng reaction video sa gabing ito. Next topic na po tayo. Okay, may papakita pa ako sa inyo, no? Isa pang topic. Dalawa topic na natin ngayon, eh. Okay, magkaroon tayo ng reaction video dito. Ang pamagat po ng ating topic ngayon ay yung sinasabi ba sa Bible na what you sow is what you reap. Ito ba ay tungkol sa ang Diyos ay nagpaparusa, no? Okay, basahin po natin kasi maraming mga nagkakaroon ng misquotation dito sa verse na to eh. Kasi may mga comment dito sa content natin. Sabi diyan consequence yan kasi godless daw sila. Sabi niya ganyan talaga mangyayari pag godless, walang magpo-protect sa kanila against disaster and evil. Tingnan mo, ayan ang mga natutunan nyo sa sa mga Christian ngayon. Tapos ito yung kinote niya. Galatians 6, 7, and 8. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever man soweth, that he shall also reap.
For he that soweth in his flesh shall be the flesh reap, etc., etc., etc. Lagi nilang kino-quote yan dito sa content ko rito sa Nabantay Propesya. Pinarusama talaga ng Diyos ang Hollywood. Ano daw yun? Consequence daw yun, no? Kawawa tong mga taon to, hindi nila kilala yung Diyos. Walang krus na nangyari sa kanila. Hindi nila alam yung totoong gospel, kawawa tong mga taon to. Tapos ito pa, no? Meron pang isa rito. May nag-comment dito, sabi niya, Pastor, alam natin na God is love and also God is justice. Wow. Disiplinahin niya ang tao para mataohan. Tapos, may nag-comment pa rito. Galatians 6:7 says, God can not be mocked. Kung titingnan nyo ang context ni Pablo, sabi sa Galatians chapter 6 verse 7 says, God cannot be mocked. Kung titingnan nyo ang context ni Pablo, nung minention niya yan, indeed you cannot mock God. Then he goes to say, the sowing and reaping. Meaning, universal word law yung sowing and reaping. Hindi yan parusa o karma, kusang bumalik ang itanim ni kasamaan. Kung kabutihan naman itanim mo, aani ka rin. Sadly, napasobrang ilan sa so-called marunong kuno na mag-divide ng scripture. Pinatamaan ako dito. Tapos sabi naman isa, tama, hindi ordinaryong wildfire. Yan ay inis talaga ng mga bagay na abo, no? Sabi. Talaga yung bahay na may santo ni Mama Mary at St. Joseph, yun lang ang natira. Wow! Ito, naniwala sa kasinungalingan ng himala daw sa ni Mama Mary at ni St. Joseph. Isa to, no? Walang masabi, correct daw. Ito mga taon to, mga ligaw po to no? Hindi nila alam yung totoong gospel. Ngayon, i-debunk natin. Yung Galatians chapter 6 verse 7 ba, yung what you sow is what you reap, ito ba ay tumutukoy sa bad karma o sumpa? Okay? Yun ang tanong dito Ito ba ay tumutukoy sa bad karma? Sa madaling salita, ang pamagat natin, ang what you sow is what you reap ba ay bad karma ang sinasabi. Okay, so let us start with debunking. Una, sa pag-aaral natin ng Biblia, dapat gumamit tayo ng tinatawag na proper hermeneutics or proper na understanding the scripture. Sabi ni Adobong Manok, first time nila makakita ng wildfire. Oo nga. Ba't ganito mga pangalan nyo? Meron pang Mang Pedro. Hay nako. Ba't ganun ang mga pangalan nyo, no? Wala bang Andox dyan? Wala bang Baliwag dyan? Wala bang... Kulang na lang si Andox nandito. Okay na. Okay lang. Sige lang. May Mang Tomas. Ay, sus. Okay lang. Maganda yung mga pangalan nyo. Mang Pedro tsaka si Adobong Manok. Okay, continue tayo Galatians 6:7, basahin na nga natin to, no? Debunk natin kung yun ba talaga ang sinasabi. So, proper hermeneutics. Ano ba ang rules ng hermeneutics sa pag-aaral ng Biblia? Tandaan po natin, ang Biblia, sinulat po yan, hindi chapter by verses. Kaya hindi dapat tayo dampot-dampot verse. Kagaya ng ginawa ng mga taong to, no? Dampot-dampot verse, Hindi inalam kung ano yung sinabi ng verse 6, verse 5. Ang Bible po, sinulat, walang chapter, walang verse noong unang panahon at saka Greek to. Ibig sabihin, sulat talaga to. So dapat, pag binabasa talaga to, context. Kung ano yung sinasabi. Okay, so dapat binasa natin by context. Pero basahin muna natin yung dinampot ng verse. Ang sabi, huwag ninyong akalaing nadadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itaninim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapamakan, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ang tanong kasi dito, bakit sinabi ito ni Pablo? Okay? Una, sino sumulat nito? Pablo. Kanino pinatungkol? Sinulatan, taga-Galacia. Ano ba mga taga-Galacia? Ang mga taga-Galacia ay mga hentil. Applicable sa atin itong mga Kristiyanong hentil. Kaya nga lang kasi, ano yung nag-trigger?
Ang problema kasi, verse lang tayo eh. Hinahati-hati natin yung dapat binasa natin by context, di ba? Okay? So, ano nag-trigger? Ba't sinabi niya ni Pablo to? Eh, alamin natin kung bakit niya sinabi na huwag niyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kasi may sinabi siya sa verse 6, may sinabi siya sa verse 5, may sinabi siya sa verse 4. Dapat ganyan po yung pag-aaral natin ng Biblia. Verse 3, verse 2, verse 1. Oh, para mas masaya, simulan natin ng verse 1 at ang pag-aaral na to, ganun talaga, mahaba-haba ang pag-aaral para maintindihan natin kung bakit sinabi ni Pablo yun. Okay, so let's see here. Verse 1, tingnan natin, sabi dito ng mga kapatid, kung may nakagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. So ano topic dito ni Pablo? Ano yung topic? Ang topic dito, tungkol to sa simbahan. Ang tanong, ano yung kasalanan na binabanggit dito sa verse 1? O, alamin natin. King James. Brethren, if a man be overtaken in a fault. So, hindi pala sin yun. Fault, pagkakamali, paraptoma. O. Side slip. O yung parang nadulas, parang nagkamali. Transgression, offense. Hindi sin, hindi kasalanan sa Diyos, kundi pagkakamali lang. Okay? O. Kaya sabi ko nga sa inyo, ingat kayo sa Tagalog. Mga kapatid, kung may mga nakagawa ng pagkakamali, dapat hindi to kasalanan eh. Kasi pag sinabing kasalanan, umuugnay ito sa offense mo sa Diyos eh. Dapat dito isang pagkakamali lang. Kaya mga kapatid, kung may nakagawa ng pagkakamali, kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu, sino ba yung mga pinapatnubayan ng Espiritu? Mga believer. Mga Christian. So, ibig sabihin, non-Christian itong mga nagkakamali sa simbahan nila. Kayo mga pinapatnubayan ng Espiritu sa ang magtuwid sa Kanya. O pagsabihan, gawin niyo nito ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman na matukso. Tandaan nyo, no, maraming mga Christians ngayon, o hindi lang nangyayari to, no, minsan kahit sa bahay nangyayari, di ba? O kaibigan natin, kapag nagkakamali yung kaibigan natin, sabihin natin, i-correct natin, pero in the nice way. Hindi yung ipapahiya mo sa maraming tao pagsasabihan mo. O di ba? O kaya pasigaw ka, o kaya pagalit ka. Yun ang sinasabi ni Pablo dito, we correct our brother or brethren o yung kapwa natin. Kung tayo pinapatnubayan ng Espiritu, sa madaling salita, kung tayo ay Kristiyano, tuwid natin. I-correct lang natin. Ang point kasi dito, huwag nating hiyain. Tandaan nyo, kahit gaano katama yung sinasabi nyo, kahit gaano katama yung motibo nyo, kung mali ang paraan, maling oras, maling lugar, nagmumukhang mali. O, halimbawa, maling lugar, o pinagsabihan mo sa harapan ng maraming tao, o pinagalitan mo. O, sana kinausap mo ng kayo lang, hindi yung sa harap ng tao. Ano nangyari? Napahiya yung tao. Tama ka. Tama yung pagtutuwid mo sa kapwa mo. Pero lumalabas nun, na mali ka rin kasi wrong timing ka, wrong place ka, di ba? Gawin ninyo yun na mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ng matukso. O yung matuksong kayo naman ng magkamali. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. So sa madaling salita, ang topic ni Pablo dito, verse 1 hanggang verse 2, regarding to sa relasyon ng kapatiran sa simbahan. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ano ba yung utos ni Kristo? Mag-ibigan kayo, di ba? O. Ayun sinasabi sa John chapter 13 verse 34. Ang huling utos, mag-ibigan kayo. O pag-ibig yun, di ba? So tama yung sinasabi ni Pablo dito. At yung utos ni Kristo rito, hindi yung utos ng kautosan. Yung ano ba inutos ni Kristo? Mag-ibigan tayo. Yun yung huli niya di ba? Okay, verse 3, dahil inaakala ninyong kayo'y makakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadayo ninyong inyong sarili. O, wag masyadong pabida, sabi ni Pablo dito. Okay? Verse 6, suriin ng bawat isa ang kanya sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Okay, so ang topic na twist napunta sa good works. Okay, good works. Nauwi na tayo sa good works ngayon. Pagiging mabuti. Pagiging mabuti sa iyong kapwa.
Okay? Tapos kung gumagawa ka ng mabuti, ang sabi niya, wag niyo namang ihambing iyon ang gawa ng iba. Huwag natin magkumparahan sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay kanyang sariling gawain. So napunta na tayo ngayon sa good works. Una sa relationship, then good works sa verse 5. Okay. So ano ang topic ni Pablo dito? Good works, mabuting gawa. So ano pa yung example ng kanya mabuting gawa? Sinabi ng verse 6. Guys, ganito yung pag-aaral ng Bible, guys, sa totoo lang. Ganito yung ine-example ko sa inyo sa biyaya ng Panginoon. Ganito po tayo dapat mag-aral ng Bible. We always connect every verses, analyze by verses, kung ano yung topic, kung ano yung sinasabi. Hindi yung dadampot tayo ng verse. Ngayon, nasa good works na tayo. Kanina, relationship. Ngayon, good works. Tapos, isa pa raw sa good works, eto, no? Dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ang mga tinuturuan, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito yung hate na hate kong topic pero wala tayong magagawa na itapit na natin to eh. Okay, pinangunahan ko kayo ha, hindi ako humingi ng offering ngayon. Incident na pinag-uusapan natin is what you sow is what you reap. Pero ang sabi kasi dito, ayon sa verse na to, dapat daw, ano sabi ni Pablo, dapat, sino may sabi, ang Diyos ba o si Pablo? Ang sabi niyang ito ni Pablo. Suggestion to ni Pablo na dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Technically, it is all about giving to your pastors. Ito yung sinasabi ho dito. Kaya biblical pa rin ho talaga. So, ang topic dito is all about good works. Tapos yung isa sa kabutihan ng iyong kapwa, yung magbigay ka dun sa nagtuturo daw ng salita ng Diyos. Ngayon, ang topic ni Pablo is all about offering or pagiging yung mapagbigay o pagiging cheerful giver. Kaya pumasok yung verse 7. Okay? Pumasok yung verse 7. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Bakit sinabi ni Pablo to? Kasi ang topic niya is all about giving, good works. Okay, good works ang ano rito. Tapos, ang gustong ituro ni Pablo dito, ano yung consequence ng good works natin? Ano doon yung consequence? Ibig sabihin, hindi bad karma ang topic ni Pablo, good karma. Kaya nga sabi ni Pablo, ito yung good karma, no? Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang kanyang itinanim, yun din ang kanyang aanihin. Ano ang intensyon ng manunulat? Na kung nagtanim ka ng pagbibigay, aani ka rin ng pagbibigay. Bakit ko nasabi yung pagbibigay? Sinabi sa verse 6. Kaya ang topic ni Pablo rito is all about good karma. Tsaka ba't ba nakuha yung karma na yun? Ang karma hong yan ay salita ho yun ng mga Hinduism. Kaya nga lang, it is identified as what you do, yun din ang babalik sa'yo. Yun din dito. Good karma ang ano narito ni Pablo is all about good works. Ngayon, ang problema, ibang Christian kinukunik daw sa parusa daw ng Diyos, ito pagpaparusa. Hindi naman parusa yung topic dito. Ang topic dito is all about ano yung consequence kapag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, lalo na sa mga pastor na sinusuportahan mo. So, ibig sabihin mga kapatid, kung papatulang ko tong verse na to, sinasabi dito na kapag pala kayo ay nagbibigay sa mga nagtuturo, merong good karmang mangyayari sa inyo. What you sow is what you reap. Kung nagbigay ka, aani ka rin ng pagbibigay. Bagamat charito na tayo, pinagpalat, pinaburan tayo, kaya nga alam yung sinasabi si Pablo dito. Hindi naman ako may sabi niyan. Merong special blessings talaga sa mga taong nagbibigay doon sa saan daw dito sa nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya good karma ang binabanggit dito. Yung ibang Kristiyano pinasama no? Tapos biglang na-topic ni Pablo dito yung pagiging Kristiyano natin sa verse 8. Ang susunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ano ba yung nasa ng laman? Yung nasa ng laman, yung yung mahilig tayo sa mga bagay na nakikita, material na bagay.
Pero sabi dito, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu, wherein ang pagsunod sa Espiritu ay pananampalataya kay Kristo eh. Eh ano daw, ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So ito yung eksaktong sinasabi dito. Na sinasabi na kung ikaw ay nasa Panginoon, buhay na walang hanggan. Kung wala ka sa Panginoon, mapapahama ka. Okay? Tapos, bagamat nataping yung salvation dito, bumalik na naman sa good work sa verse 9. Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Ano yung paggawa ng mabuti na tinutukoy ni Pablo dito? Yung sinasabi ng verse 6. Na totoo eh. Na dapat bahaginan ng lahat ng pagpapalang tinatamasa ang mga tinuturuan ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag daw tayo magsawa. Na ito yung sinasabi ng verse 9. Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. May kabayaran pala yun. May kabayaran pala yun. Hindi naman ako may sabi niyan eh. So anong big idea dito? Yung what you sow is what you reap is all about kung ano yung ginawa mong kabutihan sa iyong kapwa, babalik yun. Oh. Kung anong ginawa mo sa pastor mo, babalik yun. Eh, hindi sinasabi dito eh. Totoo lang mga kapatid, ayokong tinatapik ang offering. So, totoo lang. Pero ito yung sinasabi ng Bible, na magagawa natin. Pwede bang burahin tong verse 6 na to? Hindi ko pwedeng burahin yan. Kailangan ko magsabi ng totoo sa inyo. Okay? Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, ano daw, bakit ko nasabi na ito ay tungkol sa paggawa ng mabuti lalo na sa mga mananampalataya? Kasi ang linaw ng verse 10. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Ito sa lahat ng tao to, hindi lang sa pastor. Okay? Kaya kung maaari sa lahat daw ng tao. Pero may special mention si Pablo. Lalo na saan daw? Sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Oh. Okay? May special mention. We do good works, pero meron tayong dapat special favor sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? Tama yung sinabi ni Navarro Lay na yung mabubuting gawa natin, may reward po yan sa heaven. So, ibig sabihin mga kapatid, gumawa tayo ng mabuti, lalo-lalo na doon sa kapatid natin sa mga pananampalataya. At nabanggit dito, lalo na doon sa mga pastor. Ano ba to? Diyos ko Lord, tama na nga. Oh, sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Yun ang eksaktong sinasabi ho dito. So ano ang big idea? O ay, nasaan ang karma dito? Paano itong mga to, no? Itong mga nagko-comment na to, no? Galatians chapter 6 cannot be mocked. Kung titingnan yung context ni Pablo, minention yan, indeed that you cannot mock God. Oh, parusa daw. Tama, hindi ordinaryo ang wildfire. Yan ay inisa talaga sa bahay na niabot na ash talaga. Talaga yung buhay na may santo, ni Mama Mary, ni Jane Joseph, yan lang ang natira. Totoo ba? May natira, nasunog nga eh. Ano ang big idea dito? Ang what you sow is what you reap is all about good karma. Oh, pinagkakana ng iba rito. So yun lamang po ang ating topic ngayon, ano? At kasama to sa Nuggets of Faith. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, so question and answer tayo Guys, walang binanggit doon na bad karma eh. Doon tayo sa ano. Wala naman sinasabing bad karma dito kasi nga puro good works ang issue rito eh. Doon lang tayo sa sinasabi ng Biblia. Huwag tayo mag-interpret na what you sow is what you reap. Kasama dyan yung kasamaan. Kaya kung masama naman ang hinatid mo, yun ang aanihin mo. Tama yung sinasabi mo, pero hindi po yan na eksaktong sinasabi ng verse na to. Okay? Kung ano lang yung context. Ang context dito is all about good karma. Wala akong sinasabing bad karma dyan. Bagamat tayo, nag-i-interpret tayo na kung ano man kanin mo, aanihin mo. Kung nagasik ka ng mabuti, aanihin ka ng mabuti.
Pero pag nagkasik ka ng masama, masama aanihin mo. Dadagdagan natin ng ganon. Wala akong ganon sinasabi ang Bible. Sorry po. Ang tawag po dyan, eisegesis na. Nagdadagdag ka na ng idea na hindi naman yung intention ng manunulat. Okay? Ika nga ni Bishop Emmy, don't eat the seed you sow. Wait until it grows. Okay, good, good. Tama, tama po yan. Okay, so strictan tayo kung ano sinabi ng context, good karma ang issue rito. Good karma, wag nating haluan. Wag nating gawa ng ibang impormasyon. Lumalabas po niyan, false gospel. Oh. Misinformation. Wag tayo magbigay ng misinformation. Kung ano lang yung sinabi dito, yung good na karma dito, yun lamang po yung topic dito. Wala pong sinasabing bad karma. Kaya pakiusap, wag tayo magdadagdag or else. Bahala kayo sa buhay nyo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa inyo. Hindi naman ako, basta ako bilang pastor, nagpaalala sa inyo kung anong sinasabi ng Biblia, doon lang tayo. Ang sabi, di ba sa Revelation, ang magdagdag, may parusa. Ang magbawas, may parusa. Huwag po tayong lalagpas sa nasusulat. Okay? Okay, start na tayo ng question and answer, no? Type nyo lang po yung salitang charito. Then, kung sino yung magtatanong, tawagin ko lang. Okay? So, type nyo lang yung charito, mga kapatid. Okay. Pastor, paano po yung katapusan ng Mundo series? Oo nga pakiantay lang po. This January pa rin po yun. Antay-antay lang. Baka last week. Tapos na to. Okay. Sige, tawagin natin si Princess Almonte. Go ahead. Princess Almonte, pwede ka naman magtanong na. Pastor, good evening po. Nimni. Pastor, tanong ko lang, di ba, sa news kasi, yung about sa Israel at Hamas, doon sa nila, sa ceasefire ba yun? Ceasefire agreement. Possible ba yun, Pastor, na parang ganyan din siguro yung way ng AC? Naisip ko lang. Sorry. Kasi medyo, napainom ako ng tsa. Paulit nga ulit tanong mo, kapatid. Sorry Sige po. Yung ceasefire po ng Hamas at saka ng Israel. Kasi maraming nagdiriwang ngayon ng mga Hamas. Tapos yung agreement pala na ginawa nila, dati pa pala yan sa time ni Biden. Ngayon pinilit si Netanyahu ni Trump na yun na nga, tanggapin na yung agreement nila. So possible ba yun, Pastor, na ganun din yung scenario ng AC? Marami na kasi nangyari mga dyan agreement dyan Ito lang. Panahon pa ni George W. Bush, panahon pa ni Clinton, puro dyan. Kaya hindi natin masasabi kung yan na ba yun. Kasi ayon sa Daniel 9:27, kung babasahin natin, wala namang binanggit kung anong klaseng kasunduan yung mangyayari dito Di ba sabi sa Daniel 9:27, yung Antikristo may kapagkasundo sa Israel sa loob ng 7 taon. Sabi rito, ang haring ito ay gagawa ng matibay na kasundo. Sabi dito sa 9:27, ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niya ang paghahandog, itataas niya sa templo, ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya ron hanggang sa maparusa. So, tinan nyo, walang paliwanag kung ano yung matibay na pakikipagkasundo. Isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao. Isang matibay na pakikipagkasundo. Tingnan natin sa totoong version, King James, sabi rito, and he shall confirm lang the covenant with many for 1 week or 7 days. Ang 1 week is 7 days or 7 years, sabihin natin na ganun. So, ibig sabihin mga kapatid, marami talagang mangyayaring mga kasunduan dyan. Hindi natin alam kung ano yung kasunduan. Basta sa future, mangyayari yung trending na magkakaroon talaga ng kasunduan between Antichrist and the Israel. Ano yung kasunduan hindi natin alam Pero dahil ito nga ay kumokonek sa templo,
posible na ang konteksto nito ay tungkol sa templo. Eh yung sinasabi mo kapatid, hindi naman tungkol sa templo yun kapatid eh. So sa tingin ko hindi pa ho yan kapatid. So yun po yung sagot po natin. Okay? Okay po, Pastor. Salamat po. Okay. Salamat. Okay, so maraming salamat no kay Princess Almonte. Thank you po. Dati akong kambing ano? Ha? Ano yun? Shout out kay Rosana Madrid no. Sabi niya, dati akong kambing pastor. At baka ngayon, hanggang ngayon kambing pa din ang tanong ko. Nagbibigay ako ng tithes ngayon. Nais kong iayos ang pagbibigay. Kanino ko ngayon ibibigay ang tithes ko? Sorry sa question lang. Kapatid, wala naman sa pilitan ang pagbibigay, walang fixed price. Yun tayo sa mga Hudyo yun. No? Kung ikaw Kristiyano ka, tsaka mga kapatid, huwag nyo masyadong big deal. Huwag nyo i-stress ang sarili nyo. Kung may ibibigay kayo, magbigay kayo. Kung wala kayong ibibigay, huwag nyo ipilit. Diba? Maganda yung yung magbibigay ka ng walang sapilitan. Pero yung pagbibigay po mga kapatid, inaamin naman ng Biblia eh. Ayoko magsinungaling din naman sa inyo. Na meron talagang extra favor pa, extra blessing. May balik talaga. Bagamat yung pagpapala ng Diyos sa atin dahil kay Kristo, balik tayo doon sa verse natin kanina. Sige na nga, turo ko na nga to. Mga kapatid hindi ito nangangulugan na nag-aano ko God knows. Pero eto po yun. Okay, sabi dito dapat bahaginan ang lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ng magtuturong salita ng Diyos. Tapos kinonek dito na kung ano itinanim ng tao, hindi ng kanyang aanihin. At tapos ito pa ay huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. It's all about good works yung And remember, ang good works is not for salvation, it's not for para makuha mo ang pabor ng Diyos. Hindi. Bunga lang po yan na tayo po ay naligtas na. Bunga lang po yan na tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kaya yung mga sobra natin, ibinibigay natin sa mga taong gusto nating bigyan. Okay? At mga kapatid, tandaan nyo po ito, bigay ka ng bigay ng pera sa pastor, pero yung pamilya mo nanlilimahid. Hindi kaya, yun? Hindi kaya dapat unahin mo muna yung pamilya mo, bago ka magbigay doon sa, Hindi kaya ganun, Ito suggestion ko lang to, Pero hindi ko kayo pinipigilan na hindi magbigay sa pastor. Pero kaya lang kasi, marami ko talaga tayong bagay na dapat maintindihan sa pagbibigay. Pero kasi, nakakalungkot at katotohanan na kapag nagbigay ka daw dun sa, sabi rito, sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, aani ka ng mabuti. Kasi kung ano daw tinanim mo, yun ang aanihin mo. Ano ba yung tinanim dito na sinabi? Ang tinanim dito, yung pagpapalang tinatamasa sa mga tinuturuan. Ito po yung connect po noon. Tingnan yung dalawang verse na to, magkatabi nga sila eh. Di ba? Ngayon, kaya nabanggit dito na huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Ibig sabihin, alam ng Diyos na kung ano motibo mo, ba't ka nagbibigay. Hindi mo mamamak si God. Kung napipilitan ka ba o hindi. Kasi, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, kahit kayo na lang mag-isip ano connect ng what you sow is what you reap doon sa sa pagbibigay ng pagpapalang tinatamasa para sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Kayo mag-isip kayo sa verse to, kahit kayo lang basahin nyo to. Ano maiisip nyo dyan kung binasin nyo yan? Tungkol ba sa karma yan? Yung basahin nyo maigi. Ayoko na magpaliwanag. Basahin nyo maigi, tinan nyo. Maiintindihan nyo na hindi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sinasabi ng salita ng Diyos dito na kapag nagtanim ka daw dun sa nagtuturo, aani ka ng mabuti. Kaya nga sabi rito, sinabihan pa tayo dito na huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ano yung paggawa ng mabuti na to? Saan to? Ito yun. Yung sinasabi ng verse 6, yung magbigay ng pagpapalang tinatama sa tinuturuan ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi naman ako may sabi niyan eh. Remember, ang mga verses na to, sinasabi to ni Pablo
Connected to sa mga sinasabi niya, sa sentence niya. Hindi ito sa ibang ano, kundi sa konteksto mismo sinasabi niya. Pero kung may maling gospel ang nagtuturo, may aanihin ba po? Pero kung ang mga maling gospel ang nagtuturo, tandaan nyo mga kapatid, tinan nyo to kapag nagtuturo ka ng maling gospel, syempre, ano identity mo? Kristiyano ka ba o hindi? Tinan nyo bigyan kayo ng example. Paano daw yung mga maling gospel? Ang tanong kasi, pag mali ang gospel mo, halimbawa, nawawala ang iyong kaligtasan, syempre, yun ang pananampalataya mo. Nagtuturo ka ng maling gospel, yun ang pananampalataya mo. Ngayon, ang tanong, kung mali ang pananampalataya mo, sa tingin mo, Kristiyano ka? Oh. Ang tunay na Christian, naniwala sa totoong gospel. Ngayon, ang tanong, yung mga nagtuturo ng maling gospel, ang tanong, Kristiyano ba sila? Kristiyano ba yun? Si Kristo tao lang sa'yo. Kristiyano ba yun na nawawala ang kaligtasan? Kristiyano ka ba kung sinasabi mo na hindi sapat si Kristo? Kristiyano ka ba nun? Kaya yung mga yan, hindi sa kanila to. Ito ay pangako lang. Sa totoong Christian, ito. Mga kapatid, ganito lang yan. Itong verse na to, ay pangako lang to, hindi to sa mga perverted gospel. Pangako lang to sa mga tunay na tumanggap ng totoong gospel. Sabi rito ni Marites Lisondra, wag na magbigay ng sa mga perverted kasi useless lang, pastor. Kayo may sabi niyan, yun ang obserbasyon nyo. Tignan nyo, ano sense na magbibigay ka ng tithe sa mga nagtuturo ng maling gospel? Enemy of grace yan eh. Biro mo, kalaban ng grace, binibigyan mo. Di para mo na rin pinapataba yung mga perverted gospel. Kalaban nga natin yung mga yan eh. Nagtuturo ng maling gospel eh. Tapos sinusuportahan mo. Ano pagpapala makakamtan mo rin? Nagtuturo nga ng maling gospel? Nonsense. Doon tayo sa nagtuturo ng tamang gospel. At yung tamang gospel na yun, ito yung turo ni Pablo. Kaya sinabi ni Pablo dito na dapat daw bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan, ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Meron nga akong isang pastor din. Pinagalitan ako ng aking assistant pastor. Ayoko na sabihin ko sino assistant pastor ko. Ngayon dito sa Bride of Christ. Sabi, kapatid na Edwin, bakit sinusuportahan mo pa? Alam mo naman mali yung gospel na tinuturo niya. Oo nga, napag-isip nga ako, tama nga naman siya. Kasi enemy of grace yan para mo na rin sinusuportahan yung kalaban mo mismo. Kalaban ng biyaya yung mga yan, kalaban ng grace yung mga yan. Binabudgetan mo pa talaga. Diba? Ganun ang sabi sa akin. Napaisip ako. Kaya sabi nga dito, sabi rito sa verse na to, kaya nga sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Good work sa tao. Pero, sabi niya, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, ano ibig sabihin yan? Ako marami akong kaibigan na perverted gospel sila. May mga ako niyan. Meron namang full grace. Nagtataka ko sa sarili ko, bakit ang gaang-gaang ng kalooban ko sa mga kabiyaya ko na tulungan kaso doon sa mga perverted? Totoo lang. Pag alam kong full grace ka, pag alam kong nakikita ko sa'yo sa pananalita mo na full grace ka, ang bilis tumibok ang puso ko sa'yo na pakinggan ka, tulungan ka, kung may kailangan ka, etc. Kaso sa mga perverted. Kasi, nagiging effective na sa iyo itong nangyayari to, na lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, kung meron man kayong dapat tulungan, yung mga kabiyaya nyo na, yun na lang Kasi ito yung sinasabi rito, kasi sila yung totoong anak ng Diyos eh. Sila yung totoong kapatid natin sa pananampalataya, yung sinasabi rito. Kaya yung tanong ni kapatid ni Rosana Madrid, ay sabi ni Rosana dito, nagtatanong siya, di ba umuulan ng pagpapala sa masama at sa mabuti, pastor? Di ba pwede magbigay? Kayo po, magbigay po kayo doon. Sige. Magbigay po kayo doon. Lalo na kung kamag-anak mo, unbeliever. Kung unbeliever ang kamag-anak mo. Pero kasi, ang sinasabi, kasi ang topic kasi natin dito, yung special mention.
Kaya nga sinabi nga dito kaya nga sa lahat ng pagkakataon gumawa tayo ng mabuti. Saan daw? Sa lahat ng tao. Pero merong double emphasis lalo na, ibig sabihin dalawa rito. Sa lahat ng tao maging mabuti tayo. Magbigay din tayo. Pero ako practically, kung magbibigay man ako sa lahat ng tao, mas uunahin ko na yung kadugo ko. Mas uunahin ko na yung kapatid ko, mas uunahin ko na yung mga kamag-anak ko, uunahin ko na yung anak ko, bago yung ibang tao. Magiging mas generous ako sa kanila. Pero kasi dito, merong special mention. Lalo na raw sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Di naman po ako may sabi niyan yun, no? Galatians 6:10. Sa tingin ko nasagot niya, no? Tawagin ko nga si Miss Rosana, no? Okay lang ba kapatid, tawagin kita? Mukhang may marami kang tanong. Sabi rito, pero kung yung maling gospel na nagtuturo, may aanihin po ba? Eto, Galatians 6:10. Lalo na daw sa mga kapatid natin sa pananampalataya, yung mga perverted gospel po ba? Kapatid po ba natin sila sa pananampalataya? Okay na sumagot. Tignan niyo yung mga sinasagot ko sa inyo, Bible sa Bible. Wala akong ganang akin. Yung Bible lang sasagot sa mga tanong nyo talaga. Kasi yan ang pinangako sa Panginoon noon pa na sasagutin ko yung mga tao ayon sa Bible, ayon sa sinasabi ng totoong gospel, hindi kasi against sa cross. Yung tithes and offering, Pastor, magkaiba po ba yun? Yung tithes and offering, sa mga Hudyo kasi yan, mga kapatid Kasi ang problema kasi sa Bible, na-emphasize yung istorya ng Israel, kaya akala natin tayo yung kinakausap Kung pwede lang ba ang Bible yung sinulat lang ni Apostol Pablo yun na lang ang pakinggan natin Kaya nga lang kasi hindi pwede. Maliligwak tayo, marami ang mambabas sa atin. Pero kasi sinulat na lang siguro yung Old Testament para maintindihan natin, para makita natin kung ano yung dilim nung araw at nung dumating si Kristo. Kasi para makompleto yung istorya no? Noon kasi pahirapan ng pagpapala. Nung pagpapala nung araw, kailangan mo magbigay ng ikapo at handog bilang Hudyo. Kasi sa Hudyo lang naman po talaga yan Bali-balik ta rin nyo. Sige, balik tayo tithes tayo Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong buo ninyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ng pangangailangan ng aking tahanan. Una, sino kausap dito? Israelita. Bakit? Sabi kasi dito, isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnakawan ng buong bansa. At sinabi rin dito yung ina po ni Jacob. Ina po ba kayo ni Jacob? Tanungin ko nga kayo, magta-tithes kayo, ang tanong, ina po ba kayo ni Jacob? Kayo kayong apo? Kay Jacob ba kayo? Lahi ba kayo ni Abraham? Spiritually, oo, lahi tayo ni Abraham. Pero physically, literally, lahi ba tayo ni Abraham? Di ba? Hindi. Hindi kayo kausap dito. Subalit, sabi ito, hindi pa kayo lubusan na lipol sapagkat nagbago ang aking pangako. Subalit, tingnan yung Diyos dito, galit. Akong si Yahweh, hindi pa kayo lubusan nalilipol sapagkat hindi ako nagbago. Ibang-iba yung aura ng Diyos dito kasi nga under the law Subalit tulad ninyong ng mga ninuno, sino ninuno ang kinakausap dito? Abraham. 'Di ba? Sino ba ninunong binabang dito? Si Jose Rizal ba? Hindi naman tayo mga Pilipino kausap dito Si Jose Rizal ba? Sino ninuno natin? Si Maria Makiling. Hindi yung ninunong sinasabi rito. Ang ninunong binabanggit dito, mga Hudyo. Wala naman tayong ninuno Ko. Tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking kautusan. Kautusan to ng mga Hudyo Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Tinan nyo yung Diyos nung araw sa mga Hudyo. Kung anong gawin mo sa Diyos, yun din ang gagawin sa iyo. Walang grace. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh. Makapangyarihan sa lahat. Tinatanong ninyo, paano namin kayo makapanunumbalik? Ang tanong, matuwid bang pag nakawan ako ng tao ang Diyos? Dito papasok yung mga hindi nagtatithes, magnanakaw. Sino yung inaakusan ng Diyos sa magnanakaw? Tayo ba? Hindi.
Mga Hudyo kausap dito eh. Bakit nakikihudyo ka? Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan, sa ikasampung bahagi at mga handog. Sinusumpa ko kayo sapagkat ako'y pinagnakawan. Sino yung sinusumpa dito? Buong bansa. O sino yung bansa rito? Pilipinas? Pilipinas ba? Hindi naman eh. Tayo ba yan? Hindi. Oh. Sino kausap dito? Mga Hudyo. Oh. Dalhin ninyo ang buong-buo ninyong ikasampung bahagi ng tahanan ng Diyos at matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Una, ang tahanan binabanggit dito, templo ng Jerusalem. Bakit? Meron ba tayong templo? Tsaka pangatlo, paano nyo na siguro na yung tithes dito ay pera? Pera ba ang sinasabi dyan? Hindi naman pera sinasabi dyan eh. Ang sabi dito, no, upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Ano daw? Sa paanong paraan daw ninanakawan daw noon Diyos? So magitan ng ikasamang bahagi at mga handog. Ano to mga handog na to? Di ba mga ano to? Mga pinatay na tupa? O kaya yung mga ginto, pilak? O. Sa madaling salita, Levita ba tayo? Levita? O ba't magta-tights ka? O. Tingnan nyo, no? Kung hindi tayo palabasan ng Biblia, maliligaw tayo sa mga turo ng mga pastor. Eh, yan, pera yan. Sa panahon natin ngayon, wala na tayo mabibigay na handog, kundi yung mga pera natin. O, yan, o, loko. Naloko na tayo. Naperahan na tayo. Tapos tayo, amen ng amen, nakiki-amen pa tayo. Eh, ayun na. Kawawang mga Pilipino na impluwensya ng mga Amerikanong dala ng mga Pentecostal, dala ng mga ibang religion. So, totoo lang, hindi lang naman ang Pilipinas, hindi lang naman na-colonize ng politics, pati religion na ano tayo, na nabudol tayo. Oh. Hindi naman ito sinasabi sa atin ng Diyos eh. Hindi naman tayong kausap dito eh, nakikilibita tayo. No. Dahil dito sasabihin ng lahat ng bansa na ako'y mapalad. Sinong bansa binabanggit dito? Sapagkat napakain na manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na mapangyarihan sa lahat. Masakit ang sinasabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Bakit may sinabi ba tayong ganun? Meron ba tayong masasakit na sinasabi? Eh, sino kausap dito? Ngunit tanong ko sa inyo, sino ba nilang sinasabi nyo? Sabagkat walang saya-saya maglingkod sa Diyos. Tignan niyo mga kapatid, no? Bali-baligtarin nyo ang Biblia. Wala, hindi tayo. Kaya yung tanong mo kapatid na tithes, wala yan. Alam nyo kung ano yun sa atin. Ito, para mas malinaw. 2 Corinthians 9:6. Pinatulang ko na kayo. Ayoko nitong topic ng giving na to. Ayokong pinag-uusapan to. Pero papatulang ko na kayo kasi nagtatanong kayo eh. Sabi sa 2 Corinthians 9:6, tandaan niyo ito. Ang eto na naman, oh. Kita nyo. Yung Galatians, what you sow is what you reap. Pag talaga giving talaga yon. Bakit? Ito yung supporting verse. 2 Corinthians. Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. What you sow is what you reap na naman ang issue. At ang nagtatanim naman ng marami ay ani ng marami. Una, sino nagsasalita rito? Si Pablo. Sino kausap? Mga taga-Korinto. Ano ba mga taga-Korinto? Hentil. Hentil na Hudyo ba o Kristiyano? Kristiyano. Sino ang kausap talaga dito? Tayo na. Applicable na ito sa atin. O ano daw yung pagbibigay daw sa atin? Una, may 9 condition muna tayo na what you sow is what you reap. Ito rin, no? Tandaan niyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay ani ng kakaunti at ang nagtatanim naman ng marami ay ani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay. Tingnan nyo, no, yung what you sow is what you reap na to ay connected doon sa pagbibigay. Kagaya na sinasabi kanina sa Galatians 6 verse 7. Kaya yung what you sow is what you reap is laging connected sa giving, hindi doon sa karma. Ay sus. Sa bad karma, parusa daw ng Diyos. Tingnan nyo kung hindi tayo nag-aaral, walang mangyayari sa atin eh. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan po ang pagbibigay. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng kagalakan. So paano ba natin magagawa ito na magbibigay tayo ng hindi napipilitan at maluwag sa loob
Alam nyo kung kailan nangyayari to? Mangyayari lang ito sa panahon na kaya mo magbigay. Kapag wala kang pambigay, huwag kang magbigay. Ngayon, kung may sobra ka, ibigay mo kung gusto mo. If you like it. Kung trip mo, kung magsasalita ng mga 90s, kung trip mo magbigay, magbigay ka. Kasi kapag trip mo magbigay, makakaranas ka nito maluwag sa loob at hindi napipilitan. Kasi trip mo magbigay Sino yung mga ano dito, Gen Z, mga kagaya ko na mga batang 90s. Kasi kami noon, mga kabataan namin, sino yung mga kabataan ditong 90s? Yung mga kabataan kagaya namin nung araw, panahon pa ng mga panahon na hindi pa uso ang mga social media, panahon pa ng gitara, panahon pa ng mga banda-banda, panahon pa ng mga Eraserhead, panahon pa ng mga River Maya, panahon pa ng mga batibot, Jesus. Yung mga panahon na to, ang ugali kasi namin, yung word na kung anong trip mo, gawin mo. Kasi pag trip mo, masaya ka, di ba? Ang tamang dapat gamitin dito, kung trip mo magbigay, gawin mo para ang resulta maluwag sa loob at hindi napipitan lamang. Kasi ang tinuro sa atin sa simbahan nung araw, pag nagbibigay ka, para bang compulsory ba na, sa pilitan. Kaya yung pagbigay mo ng offering dun sa para bang sama ng loob mo. Di bali, ibibigay na lang ng Diyos yun. Mangiyak-ngiyak ka, no? Di bali, ibabalik ng Lord yan. Pero sama ng loob mo. Huwag ka na magbigay, mo na ibigay yan. No? Gastusin mo na. No? Kung gusto mo mag-Jollibee after ng church, pan-Jollibee mo lang yan. Diyos ko, kaya siya magbigay ka sa... Ang nagbibigay lang talaga dapat, yung mga sobra. Ngayon, ang tanong, sino yung mga taong nagbibigay ng kung ano lang yung sobra sa kanila? Alam nyo kung sino yung mga ganun tao? Sila yung mga taong pinagpalat, pinaburan. Sila yung mga charito. Yung nakakaranas na talaga ng saganang pamumuhay. Sa madaling salita mga kapatid, kapag sagana na kayo, dun lang kayo magbigay. Pag wala kayo, ipilit. Diba? Yun ang turo dito. Para nang sa ganoon, matupad nyo to ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi sabi kasi rito, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusa, nagbibigay na may kagalakan. So, hindi tayo prosperity movement. Yung mga prosperity gospel, ang prosperity nila ay depende kung paano ka nagbigay. Ibang usapan naman po yun. Diyos ko. Hindi naman tayo ganon. Kasi tayo, nagbibigay tayo, yung mga excess natin, kasi kaya naman tayo may excess kasi pinagpapala na tayo. Okay. Kapag financially, hindi ka pa stable, huwag mong pilitin magbigay. Huwag na. Bigay mo na lang sa pamilya mo. Matutuwa pa ang pamilya mo. At ang Diyos, paano ang Diyos, Edwin? Matutuwa ba sa akin? Of course, natutuwa ang Diyos sa iyo, hindi dahil sa gawa mo, di ba nga? Natutuwa ang Diyos sa atin sa mabubuti nating gawa? Hindi. Natutuwa ang Diyos sa atin dahil sa gawa ni Kristo na pinanampalataya na natin. Saan pa rin babase ang ating paraan para matuwa ang Diyos? So, magitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito suicide tong turong to, no? Magbigay kayo o hindi, pagpapalain pa rin kayo ng Diyos dahil kay Kristo, hindi dahil sa inyong mga binibigay. Yan ang sinasabi ko sa inyo, babalik tayo dun Ito hindi kayang sabihin ng ibang pastor to, no? Ay, kung mawawalan ka ng offering, wag ganyan. I don't care kung wala magbigay sa akin. Ang Diyos ang magkukonvict. Ang Diyos ang nagpo-provide sa akin. Maraming source ang pwedeng ibigay ng Diyos sa akin sa paraan hindi do sa tao. Kung tutuusin nga, ayokong umasa sa tao Pero the point is, guys, this is the reality is, magbibigay ka lamang kapag kaya mo na. Okay? Kapag masaya ka, kung may sobra ka, bigay mo. Kung masaya ka, depende sa iyo yun. Pero kung hindi mo kaya, para may pinaglalaanan ka ng budget, go ahead. No hard feeling. Ang Diyos, matagal na tayong pinagpala dahil kay Kristo. Mabuti na lang si Kristo may ginawa.
Mabuti na lang si Kristo may ginawa kasi kung walang ginawa si Kristo, malamang magbibigay tayo ng sapilitan para pagpalain ng Diyos. Oh. Di nyo ba pwede magpasalamat kay Kristo yun? Na kundi dahil sa iyo, Panginoon, malamang magbibigay ako ng first fruit, malamang magbibigay ako ng tithes. Kundi dahil sa iyong handog, Panginoon, pinagpala na ako dahil sa iyong ginawa. Oh. Saan tayo uuwi? Oh, finished work of Christ pa rin ang nag-glorify, 'di ba? Oh, 'di ba ang saya? Tulad ng nasusulat, siya ay nagbigay ng libre sa mga dukha, ay kanyang katuwiran ay walang hanggan. Oh. Ang Diyos na nagbibigay ng bining tinanim at tinapay na makakain ay siya rin nagbibigay sa inyo ng binhi at nagpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Lalim, no? Lalim ni Pablo talaga. No? Kung hindi ka talaga malalim, yari ka rito. Kung wala kang banal na spirito, hindi mo maintindihan sinasabi ni Pablo. So ano ibig sabihin ni Pablo dyan? Ang Diyos na nagbibigay ng binhi na itinatanim at tinapay na makakain ay siya rin nagbibigay sa inyo ng binhi. So ibig sabihin mga kapatid, lahat ng meron tayo ngayon, galing din naman sa Diyos yan eh. Okay? Yung kinakain mo, yung pera mo, galing din sa Diyos yan. Kaya nga sinabi rito, ang Diyos ang nagbibigay ng bining itatanim at tinapay na makakain. Ay siya ring nagbigay sa inyo ng binhi. O kita nyo na, mula sa resources na natural resources, siya rin yung nagbibigay sa inyo ng tunay na resources. At at nagpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Alam nyo guys, hindi itong topic ko ngayon, pero sige, pinagbibigyan ko na kayo. Pagsasaganahin niya kayo sa lahat ng Tingnan nyo, ito pangako pa ng Diyos. Pagsasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang marami ang inyong matulungan. Kaya pala tayo nagbibigay kasi may tulong yun. Okay? Tulong yun. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ito personal letter na ni Pablo to. Hindi to utos mga kapatid. Kasi tinan mo sinabi ni Pablo rito, sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ito napunta na sa personal. Sabi dito, ito na personal na, ang pagtulong ninyong ito, mga kapatid, ay hindi lamang nakakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi maging dahilan panang walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. So siguro, nung panahon na ito, ayon sa sinasabi ni Pablo, na mga taga-Korinto ay tumutulong kay Pablo. Kaya nagpaparinig na si Pablo dito na ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang nakakatugon sa kanilang pangangailangan. Usapan na nila ito mga kapatid huwag niyong ilugay ang sarili niyo dyan. Hindi ito utos Hindi ito utos. Ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. So Corinthians matter to, kundi pagiging dahilan pa ng walang hanggang pagpasalamat sa Diyos. Very maganda naman yung sinasabi ni Pablo. 13, ang bukas na palad ninyong pagbibigay sa kanila at lahat ng niyang napapatunay na matapat ang inyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Tingnan nyo, gospel talaga ang purpose ng pagbibigay sa Panginoon o pagbibigay ninyo, pagtutulong ninyo sa Ang purpose talaga ng pagbibigay sa simbahan ay for a good gospel. Yun ang purpose kung ba't tayo nagbibigay sa mga pastor, nagbibigay tayo sa simbahan to support the gospel. Ngayon, paano mo susuporta ng isang simbahan na mali yung gospel? Mag-i-invest pa ba kayo sa mga nagtuturo ng maling gospel? Ito Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. So, ito, linaw dito, At matapatin yung sinusunod ng magandang balita ni Kristo. Kaya buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa inyong dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Yun na siguro ang ganti ng mga taong binibigyan, yung panalangin na lang namin kayo, na patuloy kayo ingatan ng Panginoon, pagpalain. Verse 15, salamat sa Diyos dahil ang kanyang kaloob ay walang kapantay. Mga kapatid, that is what Christian can do about giving. Napakasimple. Ang giving is what? Walang obligasyon, hindi nyo obligasyon. Okay? Ang maganda lang kasi may pangakuan Diyos sa mga tao nagbibigay talaga. Na what you sow is what you reap. Magbigay ka, aani ka. Pag hindi ka magbigay, ang maganda nito, ang sasalo nun, yung gawa ni Kristo, pagpapalain ka. Sa mga perverted, iba. Magbigay ka sa simbahan, pagpapalain ka.
Pag hindi ka nagbigay, hindi ka pagpapalain. Yun ang turo nila. Tayo iba. Magbigay ka, pagpapalain ka lalo. Okay? Hindi ka magbigay, hindi ka makapagbigay kasi ang sabi ng Diyos, ayaw ng Diyos ang sapilitan. Doon papasok yung gawa ni Kristo. Lalo kang pagpapalain dahil sa gawa ni Kristo. Oh, yun ang pagkakaiba ng tunay na gospel sa false gospel. Ang false gospel may works. Ang true gospel talaga wala. Wala tayong ambag para tayo pagpalain ng Diyos. Okay, so maraming salamat sa tanong na yun. Ano? Naku, napahaba na naman yata ako. Di lang naman pera ang usapin dyan. Kung ano may tulong mo, yun lamang pagkain or kung may talento ka na, maaaring makatulong sa mga kabiyaya o pastor. O tama, pwede rin, tama. O, kasi wala naman sinasabing pera dito eh, no? Okay, give till it hurts daw, pastor. Ang ikapo, kapag hindi ka nagbigay, pinagnanakawa mo ang Diyos. Oh, totoo yun. Kung sinasabi mo ito ikapo, yari ka. Kapag hindi ka nagbigay, yari ka. Oh, kaya wag mo nang ituring na ikapo yan. Ituring mo na lang yan ang pagbibigay mo sa ano. Nang walang batas dun eh. Okay? Okay, so tingnan natin itong mga nagko-comment dito. Sabi ni Lex Colado, no, kahit magbigay o hindi po tayo, ligtas pa rin po tayo. Siyempre. O, walang kinalaman ng kaligtasan sa pagbibigay, mga kapatid. Wala yun. Salamat sa biyaya ng Diyos. Okay, salamat kapatid na Rosana, no, nawa nakasagot na ako. Sabi ni Maricena, ako pastor mo, on moral support lang kaya ko kasi wala akong pera. Oy, kapatid mo sabihin niya wala kang pera, kapatid. Makapangyarihan ng dila mo. Wag mo sasabihin yan. Okay? Huwag niyo sabihin na wala kang pera, mga kapatid. Marami kang pera, sis. Kasi charito ka. Sabihin mo lagi yan, kapatid. Huwag mo na sasabihin yan. Ako, baka magkatotoo. Naku po. Okay, may reward din po ang giving. May crown for giving heartily. Okay. Oh, sino ba? Sige, pwede na kayo magtanong pa, no? Meron pa tayong 20 minutes. Type nyo lang po yung charito. Tawagin ko kayo. Sabi ni Princess Almonte, sabi mo, bilyonaryo ka. Go ahead, sabihin nyo yun. Okay, sige, tanong tayo. No? Tawagin ko si Lot. Pwede ka na magtanong, kapatid. Lot. Lot lang kasi yung pangalan mo rito, kapatid, no? Walang mic po. O sige, kapatid na Lot, kung ayaw mo magsalita, mag-type ka lang. Ano ba tanong mo? Kala ko naging haliging asin ka na. Hindi, joke lang, joke. Okay, sige kapatid, type mo yung paboran kita, no? Paboran ka ng Diyos ngayon. Type mo yung tanong mo and I will answer it. Kaya nga lang, nabully ka na yata namin eh, no? Lot de Leon ka daw. Ay, sus. Napaghahalata yung mga edad natin eh, no? Paano po magkaroon ng mga rewards? Okay. Basahin natin yung sinabi ni Christ. Okay. Si Jesus ang tanongin natin, Lord, paano po ba? Okay, wait lamang po Okay, so basahin natin ng bakit si Jesus. Okay. Basahin natin. Matthew chapter 6, verse 19. Basahin po natin ang Matthew chapter 6, verse 19. Paano daw yung reward? Paano daw makuha yung reward? Ito yun, no? Matthew. Sagutin kita ng simpleng paraan. Hindi na masyadong technical, no? Sabi rito ni Christ. Okay, sino naman ang kausap ni Christ dito? Mga Hudyo, Israel. Okay? So ano ba ang topic niya? Ang topic niya, ugali ng Diyos. Ugali ng Diyos, attribute ng Diyos na sa Diyos, kapag gumawa ka ng kabutihan, ano igaganti ng Diyos sa'yo? Di ba? So, applicable to sa atin lahat. Okay? So, tandaan po natin, ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan, kapag salvation ang issue, kapag relasyon sa Diyos ang issue, rightly divide the word of truth. Pero pag ganito, tungkol sa ugali ng Diyos, be mindful. Sa atin to lahat. Kaya ito ay applicable sa atin. Sabi dito, no, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa.
Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. So, ang binabanggit ni Christ dito, yung mga ating material na pag-iimpok, okay? Kayamanan. Kasi lahat ng kayamanan dito sa lupa, ano ba yung mga kayamanan dito sa lupa? Mag-invest ka ng lupa at bahay. Wherein maganda naman po yun, hindi naman po masama yun. Pero kung gugugulin mo yung panahon mo dyan at wala ka ng panahon sa Panginoon, yun ang nangyayari eh. So ano ba yung mga treasures on earth dito? Gugulin mo yung panahon mo, kabibili mo ng lupa't bahay, no? May lupa't bahay ka na, bibili ka pa ng iba para paupahan mo kung saan gawin mong negosyo, buong panahon ka nag-iipon diyan. Kotse, sasakyan, etc. Yun po ay hindi masama, pero buong buhay mo diyan umiikot. Dito papasok yung sabi ni Kristo na huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Ang bahay naluluma, kailangan mong ipa-renovate minsan, gastos ka uli, okay? At mismong buhay po natin temporary lang. Ano sabi ni Kristo? Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Darating at darating ang panahon na yung mabubuting gawa natin ay magiging reward po natin yan sa eternity. Alam niyo ba, bigyan ko kayo ng idea, no? Sa katapusan ng mundo, part 16 na ginagawa ko ngayon, mabibigla at mabibigla kayo kung anong meron sa eternity. Mabibigla at mabibigla kayo mga kapatid. Ayoko na lang ikwento rito eh. Mabibigla kayo kung bakit napaka-importante na mag-impok ng kayamanan sa langit. Malalaman yung katotohanan na anong buhay meron sa eternity, kung bakit ang utos ng ating Panginoon dito, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Ayoko na lang kasing sagutin dito kung ano yung part 16. Yung mabubuting gawa natin, yun yung doon tayo susuklian ng Diyos balang araw. Kaya nga ang sarap ng buhay ng Kristiyano eh. Biro nyo, no? Yung mabubuting gawa natin, wala po yung kinalaman sa kaligtasan. Pero yung mabubuting gawa ho natin, may kinalaman po yan sa magiging estado natin balang araw sa eternity. Kung gaano tayo kayaman sa langit. Kaya napakahalaga ng mabubuting gawa, guys. Kaya pagdating ng part 16, doon nyo maiintindihan ang importansya ng paggawa ng mabuti. Okay, ang tanong ni Rosana rito, paano daw yung mga mapagbigay na hindi pa full grace? O ganito lang yan eh. Parang tinatanong mo kapatid, paano kung mapagbigay ka pero unbeliever ka pa? Ganito yung tanong mo kapatid. Pastor, paano po yung mapagbigay pero wala sa biyaya? Parang ang tanong mo na rin dito, Pastor, paano po yung mapagbigay pero hindi pa Christian? Sagutin na natin. Madali nang sagutin yan, di ba? Mapagbigay ka nga pero hindi ka Christian. John chapter 3 verse 18. Pag hindi ka Christian, eto ka. Sabi rito, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak ng Diyos. Hindi raw hahatulan ng mga Christian. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, ang sagot po natin po dyan, nasa paghatol ka pa kapag hindi ka Christian. Kahit giver ka pa, nasa paghatol ka pa rin. Okay? Sino may sabi? Ako ba? Hindi. Si John 3:18. Hindi naman si Edwin 3:18 yan eh. John 3:18, ang sabi rito, hindi natulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak ng Diyos. Ngunit hinatulan na yung hindi sumasampalataya. Di ba ang mga hindi sumasampalataya ay wala pa sa biyaya? Kaya ang tanong mo, paano po yung magpapagbigay na wala sa biyaya? Nasa paghatol pa siya, hindi pa siya ligtas. Wala rin. Mahalaga ho si Kristo talaga. Kapag nakay Kristo ka na, nasa pananampalataya ka na ng biyaya, nasa biyaya ka na ng Diyos, nakay Kristo ka na, magbigay ka o hindi, lalo kang pagpapalain. Yun ang maganda ron. Okay? So, okay. Kasi paano po yung mga nangamatay na tao, di ba wala pa pong kaluluwa sa langit at impyerno? Pasensya na sa out of topic po ang tanong ko. Okay lang kapatid. Pastor, paano po yung nangamatay na tao? Di ba wala pa pong kaluluwa sa langit
at impyerno. Sinabi sa Bible na nasa langit sila mga ligtas Ang sinasabi mo siguro, yung physical, no? Kapatid, sinabi ng Bible na may, 'di ba, yung kay mayaman at Lazaro, yung mayaman nasa impyerno, yung si Lazaro, yung mahirap, kasama ni Abraham sa langit, sa paraiso o third heaven. Meron na dun. Pero hindi pa yung sabihin mo na physical body. Wala pa. Wala pang physical body pero yung mga kaluluwa na andun. Okay? Mahirap ipaliwanag to. Mahirap maintindihan ng ating isip. Pero kung ano yung sinabi mo ng Biblia, doon lamang po tayo. Panampalatayan na lang po natin po yun. Baliwala ang good works pag wala ka pa kay Kristo. Exactly. Ang ganda. Palakpakan natin si Daylin Huntilio. Isang palakpak nga sa Panginoon, mga kapatid. Di ba? Prangka to, no? Pero real talk, no? Baliwala ang yung good works. Pag wala ka pa kay Kristo, totoo po yun. Nonsense ang good works mo. No? Kahit magbigay ka na magbigay, nonsense. Kasi wala kang Kristo Kaya nga ang buhay natin, nonsense kapag walang Kristo Pag may Kristo ka, nandun pala magkakaroon ng sense ang buhay mo. Di ba? Sino nata? Si Kristo. Kailangan natin si Kristo. Kaya ang mga tao, kailangan si Kristo. People need the Lord. Okay? Kailangan ng tao ang Panginoong Jesus. Kaya nga, dapat i-share natin ang gospel Kasi kailangan talaga ng tao. Yung mga nasa Hollywood, sabihin na natin na nakakainis yung sinabi nila, pero sa mata ng Diyos, mahal ng Diyos yung mga taong yun. Lalo na si Nikki, sinabi niyang godless town na hindi naman yun talagang eksaktong meaning niya na laitin ng Diyos. Wala naman siya motibo. Pero ala na, nahusgahan na ng social media. Lahat po ng tao, mahal po ng Diyos. Okay? Amen. Basura ang good works mo, basahan lang sa paa. Oo, tama. Yes, tama na hindi natin pwedeng pagmalaki kay God ang work natin kung wala tayo kay Kristo. Yes. Kahit na kay Kristo pa rin tayo, hindi natin pwedeng pagmalaki ang work natin. Ang ipagmalaki natin yung work ni Kristo. Kaya nga napakahalaga rito yung aangkas ka sa pananampalataya na. Lagi mong sinasabi na nananampalataya ako sa tinapos na gawa ni Kristo, yun ang aking righteousness, yun ang aking kapatawaran, yun ang aking kaligtasan, yun ang aking pagpapalat pabor, yun ang aking kagalingan, gawa ni Kristo, work ni Christ, work ni Christ. Laging ganon, work ni Christ ang ating babanggitin. Pero pas kung nakay Kristo ka na, anong naka? Baka ka na, ko talaga. Sige na nga. Then ang mga nagawa mo ba before may credit ba? May tanong ni Mods TV, ni Mods Rosales. Sabi niya, pero pas kung nakay Kristo ka na, then ang mga nagawa mo before, may credit pa ba? Kung usapang kaligtasan, sa panahon na unbeliever ka pa at sa panahon na Kristiyano ka na, hindi mo pwedeng i-credit doon ang iyong kaligtasan. Nonsense yun. Wala pa rin yun. Pero, pag nakay Kristo ka na at nagsimula ka ng gumawa na mabuti, doon magkakaroon ng credits ang iyong reward. Okay? Pero sa tingin ko, wala naman sinabi kasi ang Biblia kung kailan, pero the point is, basta good works daw Hindi tayo masyadong dogmatic doon, kapatid. Hindi naman. Okay? So, mukhang tinatamad yung ibang kausapin ako no? Kaya chat na lang. Sige na nga, chat na lang tayo. Hanap pa tayo. Yes, tama na hindi natin pwede pagmalaki kay God, yung work natin, kung wala tayo kay Kristo. Okay. Ano pa ba yung mga sinasabi niya? Paano po kapag hanggang pamilya lang ang kaya ng pagtulong kasi hindi naman po lahat ay kayang tulungan? Alam nyo mga kapatid, mas magandang paningin yung unahin mo muna yung pamilya mo bago ang ibang tao kung tutuusin. Kung meron ka man dapat tulungan, pamilya mo muna. Alam mo, tinuro sa atin ng mga perverted gospel, perverted Christian. Alam mo, tinuro sa atin, ministry. Mag-mission ka sa malayo, pero yung bakuran mo, hindi pa nabuborn again, kamag-anak mo, hindi pa nabuborn again.
Ano yun? Anong klaseng patotoo yun? Hindi kaya dapat bakuran mo muna ang linisin mo bago yung bakuran ng iba. Diba? Oh. Kaya napakahalaga mga kapatid yung na kung meron man tayong dapat unang tulungan, pamilya muna natin, ano? O saan nasusulat 'yan? Basa. Okay, basa tayo. Sabi rito, may nagtanong kay Pablo, "Mga Ginoo, ano po ba ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan." So ibig sabihin, ang plano ng Diyos sa iyo kapag nanampalataya kay Kristo, ang nais ng Diyos ay maligtas yung ikaw at ang iyong sambayanan. Pag nais ng Diyos na ikaw at ang iyong sambayanan ang maligtas muna, meaning dapat suportahan mo yung plano ng Diyos na ang maligtas muna ay ikaw at ang iyong sambayanan. That is the logic of this verse. Okay? Tingnan kung walang banal na spirito, hindi natin mababanggit tong idea to eh. So, magitan ng banal na spirito na kinakausap tayo ng Panginoon ngayon. Kasi 'di ba, ang tinuro sa atin pag na-born again, unahin ko muna, magmi-ministry na ako, Hindi na pinabayaan yung pamilya. Merong ganun nagpastor, pero yung asawa niya unbeliever pa. Pine-persecute siya ngayon. Dahil simula daw ng born again na yan, wala na raw siyang time sa pamilya, nagpastor pa, Diyos ko. Dahil daw sa ministry, ito namang tong dahil perverted ang gospel, by works ang kanilang pagpapala ng Diyos, o yun, ang basehan nila para pagpalain, kailangan mag-ministry. Tingnan nyo pumunta kayo sa mga simbahan ng mga Christian, church na hindi full grace, tingnan nyo, yung mga pastor kaawa-awa, nanlilimahid. Laging hirap. Bakit? Una, wala yung pabor ng Diyos sa kanila kasi wrong gospel. Kumpara nyo doon sa mga nasa full grace. Kahit paano, makikita nyo yung mga umaattend doon, mga dikotse, mga may sasakyan, etc. O kung hindi man, maaliwalas ang figure. No? Kasi bakit? Wrong priority. Diba? Ang tinuro kasi sa atin, ministry. Pag may ministry ka, yung pamilya mo nanlilimahid. Tatayo ka ng church pero yung pamilya mo gutom. Ano yun? Iniwan-iwan mo yung trabaho mo, magmi-ministry ka, tapos ngayon yung pamilya mo naghihirap. May kilala akong ganyang pastor Gusto raw niya mag-full-time sa Panginoon, Panginoon daw, magpo-full-time daw siya. Ganda-ganda ng trabaho niya sa ba nagtatrabaho yun? Iniwan ba naman yung nag full-time. Di ngayon, ang buhay nila, hirap. Kasi bakit? Hindi natin inisip kung gaano kahalaga ang pamilya. Kasi, sinabi na nga ng Biblia na sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Ang motibo ng Diyos, ikaw at ang iyong sambayanan. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag ito ang pananampalataya mo, una, mabuborn again ka muna. Tapos, dahil ang pananampalataya mo at nais ng Diyos ang iyong sambayanan, matik yun, mangyayari balang araw ng iyong sambayanan ay maliligtas. Kaya isang magandang patotoo sa isang pastor na ang nagtatayo ka ng church, na ang pamilya mo ay sama-sama kayo. Hindi yung ikaw lang ang nagpapastor pero yung pamilya mo nasa ibang simbahan. Ano yun? O nasa ibang, hindi pa naman nanampalataya. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong dapat i-priority talaga, doon tayo, supportahan natin ang Diyos. Ang nais ng Diyos, ikaw at ang iyong sambayan at maligtas. Kaya isunod mo maaari sana ang iyong pamilya, ang iyong bakuran bago ka mag-ministry sa iba. Sabi rito ni Engelbert Castillo, mahalaga maibahagi natin sa kanilang mensahe ng biyaya tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Manampalataya ka, natatanggap din sila at wag natin silang i-force. Kasi nyo, maraming mga sa akin, nag-PPM sa akin, Pastor, paano kayo makakakilala yung aking pamilya kasi ganito dinedebate nila ako. Sabi ko, relax ka lang, okay?
Hindi mo kailangan makipagdebate, ha? Huwag mo silang awayin, okay? I-share mo sa kanila ang gospel. Pag ayaw nila, panalangin mo, may pabor ng Diyos sa'yo. Daanin mo sa prayer, okay? Kaya relax lang tayo mga kapatid. Wala ho tayong galaw dyan, wala tayong control dyan. Kung ang pamilya mo ayaw pa, panampalatayanan mo to. Kung wala pa, panampalatayanan mo to na ang plano ng Diyos, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Panampalatayanan po natin yan. Relax lang tayo, ha? Mag-share tayo ng Word of God, then unti-unti. Bago tayo matapos, isang magandang patotoo yung nangyari sa akin. Dati, yung aking mga kapatid, nung nasa perverted pa ako, hindi ako convincing sa kanila eh. Totoo lang. Hindi convincing. Minsan nga, hindi pa magandang patotoo. Pero simula na napunta ako sa biyaya, wala naman akong hindi ko naman sila iniimbitahan. Na, sa awat biyaya ng Panginoon, nakakapakinig sila ng mga vlog ko. Yung isa kong kapatid na nitong huli, naririnig ko na sa kanya yung word na praise God, thank you Lord, natutuwa ako. So ibig sabihin mga kapatid, kahit hindi tayo magsalita, kahit hindi tayo pag ang Diyos na ang kumilos, ilalapit at ilalapit ng Diyos yan dahil nga ang pangako niya, ang sabi niya, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Sige po, manalangin na po tayo mga kapatid, no? Salamat po Panginoon sa gabing ito na kami dinako mo. Salamat po Panginoon sa iyong pagpapala sa mga nakikinig sa gabing ito. Patuloy mo silang Panginoon na paboran. At salamat din po Panginoon sa buhay ng mga taong nasa ibang bansa na nagsasakripisyo para sila ay magtrabaho sa kanilang pamilya, nananampalataya. Ako na I-pray, Lord, na yung pamilya ng mga tao ditong umatin ay makakilala sa iyo at na puno ng kapayapaan ang kanilang buhay. Pagpalain niyo po silang lahat, Panginoon. Lahat po ng mga umatin dito, lalo na po yung lahat po ng mga umatin dito, patuloy mo silang pagpalain at salamat po, Panginoon, sa iyong buhay na binigay sa amin na naging dahilan kung bakit namin nakuha ang pabor ng Diyos. Kami naligtas, kami pinatawad, pinagpalat, pinaburan, naging matuwid sa iyong harapan at pinagaling sa lahat ng aming mga sakit karamdaman. Salamat po, Panginoong Yesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. So maraming salamat po mga kapatid. See you next Saturday service po. Thank you po. Salamat. Thank you, Pastor. Salamat. Thank you po. Salamat. Narito po. Sarado. Narito po. Ay, Pas- po. sa lahat. Sarito po. Thank you po, Pastor. Thank you po sa lahat. Salamat po. Salamat po. Ingat po tayo. Tayo ma-rapture. Lupad na tayo. Bless po. Okay, salamat po sa inyo mga kapatid, mga kabiyaya dito sa The Bride of Christ TV. Mahal na mahal ko po kayong lahat. See you next Saturday.